Morning! Ginugulat nyo naman ako masyado. And maraming salamat po sa Panginoon for bringing us dito sa kanyang tahanan. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Kayo po ba ay blessed today? Amen. Pwede po ba natin ngitian yung mga katabi natin? At wag na muna natin isipin si Pepito. Binigay na natin sa Panginoon bahala na siya. Ang isipin natin, yung song natin kanina, call out the name of Jehovah. Amen. Yung Jehovah po, ibig sabihin noon ay Diyos na nagliligtas. Ang puso ng maraming Pilipino sa ngayon ay balot ng ng pangalang Pepito pero sa atin po dito sa church, balutin natin, magpayakap tayo sa pangalan ni Jehovah. Amen. Kaya po napaka-timely ng ating song kanina. Praise God for the praise and worship team. Maraming salamat po sa kanila. Kay Ate Jackie, palapakan natin sila. Kay Kuya Aves, kay Kuya Makoy, kay Ate Arian. Amen. Are you blessed? Amen. At mamaya, meron tayong maririnig pang isang awitin. Kaya lang, hindi siya online Hindi ko nababanggitin. Nabibigyan tayo ng isang magandang song. Surprise po ito na bibigay sa atin. Surprise nga hindi ko nababanggitin si Junex. Mamaya na yun. Mamaya na. Basta sekreto yun, ha? Sige. Pwede po bang mag-smile kayo? Kasi maganda yung bang pag nandito tayo, nakasmile, di ba? Wala pang bagyo. Ang sukatan pa lang ngayon, hangin, Talagang nag-iiba na ang panahon. Naalala ko na ako'y bata pa, walang signal number 5. Ngayon lang yata may signal number 5. And we pray na hindi na mananagumpay ang bagyong ito in the name of Jesus. So ang sinusukat ngayon yung yung lakas ng hangin. At salamat naman sa Panginoon, yung kinatatakutan ng marami po sa atin ay kasi may mga trauma na ang mga Pilipino ito nakalipas na panahon. Hindi pa nakakabangon ang Batangas at ibang mga taga sa Bicol region nananalasa na naman. So we pray in Jesus name hindi na po mangyayari yung kinatatakutan ng bawat Pilipino. And of course, ang church po nilagay ng Diyos para tayo po ay makita nila ang kapangyarihan ng ating Ama sa bansang Pilipinas. If you believe that, mga kaibigan natin on-site, please pakilagay po sa ating comment section. #Amen and Amen. Amen. Kayo po ba'y naniniwala that God loves you so much? Amen. Kahapon po ay nakakatuwa. Nagkaroon kami ng opportunity to minister to the people of YWCA. Alam ko marami sa atin, alam natin yung YMCA, di ba? May kanta yun YMCA. Magkamag-anak yun yung organization na yun. So thank you so much for inviting me and salamat kay Sister Nerissa, yung aking classmate ng high school. At pinagpala po kami pare-parehas na napakaganda po. And we were given the privilege of serving God through them. Kaya salamat sa Panginoon. At kayo po ba yung napagpala last Sunday? Sayang, wala si Sister Ana. Sister Ana, tama, Wala kayo nung Sunday. Ang dami nating talagang pinagkaabalahan. Busog na busog yung ating kaluluwa. Plus, of course, sino po dito nabusog yung kanilang mga physical body sa dami ng pagkain natin? Of course, Kuya Ken, thank you, Wala, parang nakita ko lang yung pansit, Parang isang alaala na lang siya. Ang bilis na wala, Hindi ko na naramdaman, Nakita ko paglabas ko, ayos, Tapos punta lang ako sandali sa labas. Pagbalik ko, isa na lamang po siyang alaala. Hindi ko na siya nakita. At marami po sa mga inihandang pagkain last Sunday, talaga naman ang bilis ng mga pangyayari. Para bang isa lang siyang panaginip. So, ibig sabihin lang na enjoy natin ang mga pagkain. And of course, thank you so much sa mga nagdala at nagpala po sa atin, sa mga nag-sponsor sa atin. Purihin po ang Panginoon. At tayo nga po ay nag-celebrate ng ating ika-5 taon. At tayo ay patungo na sa ating ika-6 na taon. Praise God! Amen. At ngayon po, sige, palapakan po natin ang Panginoon. Yung 5 taon na yon, marami tayong pinagdaanan, pero nakakatawa po tayo ay pinapagtibay pa rin ng Panginoon. At alam kong yung mga unos na pinagdaanan natin is just part of yung building blocks natin. Hindi ito magiging katitisuran because magiging dahilan para tayo ay lalong lumago bilang mananampalataya. And today, gusto ko pong sundan, dahil tayo nga po, ito yung ating first Sunday patungo sa ika-6 na taon. Maganda po na ibahagi ko sa inyo
yung ating pag-uusapan for today. And of course, gusto rin natin batiin yung mga kapatid natin. Siya nga pala, please pray for us and with us because after this, we'll be ministering sa Taytay. So, nandun pa po tayo. And of course, si Kuya Makoy, may tugtog pa sa Makati. Pag-pray din po natin. And I also believe na si Kuya Gio ay may trangkaso, no? May lagnat laki si Kuya Gio. Kuya Gio, we pray for healing. Pag galing mo, malaki ka na. Yan yung sakit nung araw na inaantabayanan ko yung lagnat laki. Hindi ko naranasan yun. Kasi sabi nila, pag gumaling ka daw, lalaki ka eh. So, Kuya Gio, you're healed in Jesus' name. May trangkaso eh. Yan eh, sakit ng mga nagbibinata talaga eh. Amen. At sa lahat po na may mga karamdaman at nanonood online, claim your healing day is today in Jesus' name. Amen. So, susugan po natin ating mga celebration last Sunday at alamin po natin sa mensahe natin today. And I believe this is very timely for us to know kasi may mga hidden messages ang Biblia and like what I've said last week, wala pong insignificant detail sa Biblia. Even po yung mga batang maliliit, maiintindihan nila. Meron akong mga naririnig sabi nila noon, naku, marami akong kilalang nagbasa ng Biblia, nasira ang ulo. Sabi ko naman sa kanila, naku, marami din akong nakita mga tao, hindi nagbasa ng Biblia, nasira ang ulo. Alam niyo po ba, ang Biblia po ang pinakamadaling intindihin na libro. Alam niyo kung bakit? Nagsulat ang Diyos eh. Ang mahirap intindihin na libro, yung mga sinulat ng tao. Kaya wala po tayong karapatan na sabihin na mahirap intindihin ng Biblia. Ibig sabihin, magulo ang Diyos. Hindi eh. Diyos nga siya eh. Kaya hindi natin naintindihan is because ang kapahayagan po ng salita ng Panginoon ay talagang revelation. You need the Holy Spirit for you to understand. At ngayon po umagang ito, dalayan ko po as a teaching church ay ma-establish tayo sa ano bang gustong ipabatid sa atin ng Panginoon. So, kayo po ba ay ready na? Kasi ako, ready na eh. Sige po, let's pray po muna. Aba, we thank you once again for bringing us dito sa iyong tahanan because Lord, really, it's good to be in your house. At dalayan po namin habang kami po ay nag-aaral ng iyong salita kasama na aming mga online viewers. Lord, busugin mo ang aming kaluluwa. At gamitin niyo po ang inyong lingkod para mailahad at maipahayag ko ang iyong salita at amin pong susundan ang iyong mga kapahayagan na patuloy mong ipinapahatid sa amin habang kami po ay nagdiwang last Sunday na aming 5 taong anibersaryo. Susundan mo, Panginoon, at bibigyan mo kami ng bagong kapahayagan sa umagang ito habang binabagtas po namin ang aming 6 na taon. So Lord, use me as your mouthpiece at maging malinaw po na mailahad at maipahayag ko ang iyong salita. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ang ating pong message for today is entitled The Washing of the Disciples' Feet. I'm so sure nabasa niyo po ito sa Biblia. No? So alamin natin today, ano ba talaga ibig sabihin po ng ginawang ito ng ating Panginoon? And that's why our question for today, what was the significance of Jesus washing the disciples' feet? Sino po dito ang lagi naguhugas ng paa o hindi na naguhugas ng paa? Pero meron akong napanood sa YouTube. Di ba pangkaraniwan, hindi na nga natin hinuhugasan yung paa natin. Pero ako, hinuhugasan ko talaga eh. Yun daw, ang galing na pagkakalikha sa atin. Alam ng Panginoon siguro na ang mga tao ay tamad maghugas ng paa. Di ba meron tayong technique yung mga ginagano na lang, ano? Hindi pala okay yun kasi madumi din eh. Pero yung bumabagsak daw na tubig sa atin na may sabon pababa, nalilinisan na pala yung paa natin. Ang galing ng Panginoon. Alam niya na tamad tayong linisan ng paa kasi yung iba mahirap nang abutin eh. Di ba? Di ba? Pero napakabuti. No, itong paa, bakit kaya particular po ang Panginoong Jesus sa paa? Aalamin natin. So what was the significance of Jesus washing the feet of His disciples? Alam niyo po, may mga tagpo sa Biblia na talagang very significant. At meron tayong mga nakagisnan bilang mga mananampalataya. Alam ko ito pong washing of the feet ay ginagawa namin. Ako ay bata-bata pa. I'm so sure alam din nila Ate Jackie ito. Pag may mga camp tayo, di ba, sa mga Christian schools, sino dito yung nakapaghugas na ng paa ng may paa? Minsan nga nagiging dahilan pa to ng away, tampuhan.
Naalala ko sa amin noon eh. Naalala mo mas, ay hindi ko alam, hindi siya kasama noon eh. Meron kaming organization sa college. Ginawa namin to eh. Nagkatampuhan pa yung dalawa naming magkaibigan eh. Sabi nung isa, daya mo nung inuugas mo yung paa ko, linis yung paa ko, yung paa mo yun, putik. sabi nung kaibigan namin, dito natin masusubukan kung talaga ikay mapagpakumbaba. Hindi lang putik yung paa niya, may ano pa eh, dumi pa ng kuko eh. So ano ba talaga ang significance? Bakit po isinagawa ito ng Panginoon sa atin? So sa araw pong ito, alamin natin kung bakit ba kinailangan po ng Panginoong Jesus na hugasan ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Take note mga paa. Hindi po isang pares lang ng paa, hindi lang dalawang paa, mga paa. At dito, yung mga disipulo na tinutukoy natin, 11. Bakit 11? Ilan pong disipulo ni Jesus? 12. Pero ba't dito 11 lang? Aalamin natin, anong significance? Merong missing na isa. Oh, diba? Merong isang nawawala. Alam niyo kung sino yun? Kaya huwag kayong maalis sa church. Huwag kayong nawawala pag linggo. Kasi maganda makilala natin kung sino siya. Bakit 11 lang po itong nakasulat dito? At alamin natin yung kwento. It's found in John chapter 13. Simulan natin sa verse 1 and then lulundag tayo sa verses 3 until 5. Now, before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Yung pong word dito, o yung phrase dito na to the end, to the uttermost. Ibig sabihin, mahal na mahal ng Panginoong Jesus ang kanyang mga disipulo. To the uttermost. Mula po nung siya ay nilaan ng Diyos sa mundong ito, and to the end ng kanyang ministry, to the uttermost, pinakita po niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga disipulo. At ito po yung last act of service ni Jesus bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo. Take note mga kapatid John chapter 13 ito, habang sila po ay nasa kanilang huling hapunan. Kasi pagdating sa John 14, ang daming ni-reveal ng Panginoon dito. Dito rin po niya ni-reveal at nabigay siya ng teaser sa John 14 naman, the following chapter, yung rapture. Papasadaan ko na ng konti po ito. Dito sinabi ni Jesus na ako ay babalik sa Ama. At kung saan ako naroon, gusto ko naroon ka. Kaya ako naisulat yung song na babalikan mo ako. This was taken from John 14, verses 1, 2, and 3. Kaya akala nung iba, pag suot yung damit na to, akala nila awitin ng ng mga broken-hearted. Hindi. Kita ba sa likod? Babalikan mo ako. It's all about the rapture of the church. Sabi ni Jesus, I will come again and receive you unto myself. Wow. Mismo ang Panginoong Jesus ang siyang babalik para sunduin tayo personally. Pag may mga nag-i-invite po sa amin, di ba nakakatuwa din yun, no? Marami kaming mga pagkakataon na ini-invite kami ni Mrs. na pinapasundo kami sa mga tsuper nila. Big sabihin, special ka. Di ba? Pastor, paparating na dyan yung aking driver, susunduin ka. Sarap ng pakiramdam. Talaga namang yayamanin yung nag-invite sa'yo. Pero iba, kapag yung nag-invite sa'yo mismo, siya mismo ang sumundo. Si Jesus, ganon. Hindi niya sinabing, uutusan ko yung mga anghel ko para sunduin ka. No, sabi ng John 14, I will come again and receive you unto myself. Ganon kamahal tayo sa Panginoon. Mismo yung nag-i-invite, ang siyang bababa. Actually, ito pong tagpong ito in John 14, hindi siya pababa sa lupa, bababa pa lang sa alapaap. At doon po tayo kakatagpuan ang tawag dito ay harpazo or rapture of the church. So ito po mga nangyayari, mga matitinding bagyo na ito. I think it was last Thursday or Friday. Ang international name pala nito, ewan ko kung tama Ate Maisa, Mikey? Manny ba? Parang rinig ko Mikey. Ewan ko, parang gano'n ang international name niya. No? Di ba nung Friday night, parang ang pula-pula ng langit. Ano? Actually, mga kapatid, huwag kayong matakot Ang rapture po, wala siyang mga prophetic signs. Walang prophetic signs ang rapture. May prophetic signs yung second coming. So pag nakikita niyo na yung matitinding bagyo na to, mga malalakas na earthquake,
Mga tagutom, gera, nation against nation, diba? Israel against Lebanon, and then later on, mag-escalate pa yan. Ito po ay signs of the second coming. Now, kung nalalapit na yung second coming, tayo po dito sa church, we believe in pre-trib. Bago mag-tribulation, rapture muna. So, ang rapture po, it will happen anytime soon. Ano yung rapture, Pastor? Para po sa mga baguhan nating kaibigan. Kung kayo po isang mananampalataya, ibig sabihin, born again Christian, tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So, ang banal na spirito po ay nananahan na sa iyong born again spirit. So, ligtas po tayo. So, hindi na para sa atin yung sinasabi ng church na be ready. Ibig sabihin, ready ka na anytime. Now, kung kayo po'y mananampalataya, namumuhay ka sa panuntunan ng Biblia because the Holy Spirit indwelling your born again spirit, talaga natural sa iyo na kumilos ayon sa kalooban ng Panginoon. Pagdating ng takdang panahon, wala nakakaalam. Sabi ng Biblia, hindi alam ng mga anghel and even the Son. Only the Father knows kung kailan po ipapasundo tayo sa Panginoon. In the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, alam mo yung kisap mata? Yun. Yung ginawa ni Ate Jackie. Tantalizing eyes ang tawag doon eh. In a twinkling of an eye, bigla po tayong mawawala. Because this world is getting darker and darker. So, dahil pabagsak po ang mundo, dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya gugustuhin yung kanyang mga anak, ang ikakasal sa kanyang bugtong na anak na si Kristo ay maranasan ang masidhing pighati ito, which the Bible calls it tribulation. Sa Tagalog, actually, great tribulation. Yung first 3.5 years, at tawag dito ay tribulation pa lang. Ito yung capital T na tribulation. Pero yung mga problema na nararamdaman natin sa ngayon, small t ito, tribulation. Pero yung capital T na tribulation, according to sa Matthew 24, ito po yung tribulation na hindi pa nararanasan sa mundo. Ito lang yung first time at hindi po mangyayari uli. Ito yung pinakamatindi worldwide. Hindi lang yung isang bahagi ng mundo. So when the rapture will take place, aalasin tayo dito ng Panginoon. Magugulat kayo. Uy, nasaan na si Brother Makoy? Pag nagulat kayo, ba't nandito pa ako? Yun, nakakatakot. Ngayon mga kapatid, ano pong gusto nyo isabihin namin sa Panginoon pag nawala kami? Magpakilagay sa comment section. Pero mas maganda sama-sama tayo naroon. Kaya po, hindi po biro talaga itong it's a matter of life and death. Kaya ako, pag may mga ganitong nangyayari, siyempre naghahalo yung lungkot mo, maraming nahihirapan, kasi nasasalanta ng bagyo. Pero at the same time, sabi ko, Lord, thank you. Because these are just signs of the second coming. So mga kapatid, nililinaw ko, ang rapture po, wala ng prophetic signs tayong hinihintay. It's an imminent event. Ibig sabihin, it will happen anytime soon. Pero yung nakikita natin mga prophetic signs, it's a sign of the second coming. So pag nawala na po tayo dito, ibig sabihin, dahil nasa atin po ang banal na spirito, tignan nyo yung first 5 minutes na wala po ang banal na spirito sa mundo. Chaos po ang mundo. Magulo. Pero wala na tayo dito noon eh. Kaya po tayo nagpupursiging ipahayag ang salita ng Panginoon para mas maraming maligtas. Yung mga anak natin, mga mahal natin sa buhay. So mga kapatid, ang paalala ko lang po sa mga nanonood na hindi naniniwala tungkol dito, nagbabalak nga kami ni Mrs. gumawa ng yung rapture kit na yung mga maiiwan, babasahin nila. Yung mga dapat nilang gawin. Basta lang papaalala ko lang, if sakasakali lang, but I pray na kasama tayong lahat. Huwag lang po kayong magpapatatak. Nakita niyo yung nakalipas na COVID-19? Di ba? It's parang teaser na po yun. Saan tayo, anong tawag doon yung temperature na scanner? Di ba? Ulo at saka sa kamay. I believe it's just a preview of what will happen in the future. Ganon ang mangyayari in the future. Tatak, hindi ko alam kung paano yung tatak ng beast. It's 666. I'm so sure, hindi naman ilalagay siguro sa ulo na mo na 666 na gano'n, no? Technology, hindi natin alam. But ang pinakamahalaga, ligtas po tayo. So this is John chapter 14. Binigay po ni Jesus dito yung teaser about about the rapture of the church. I will come again and receive you unto myself. Now, let's go back to John chapter 13. Kaya dito po pinapakita ng Panginoon talagang yung kanyang pagmamahal ay nag-uumapaw to the uttermost or to the end. So tuloy po natin ang pagbasa. Pinasadaan ko na ng konting rapture para ma-excite po kayo. At sa mga nanonood po sa atin
If you're asking, ano bang pinapaniwalaan ng Solution Grace Church? We believe in a pre-trib rapture muna bago mag-tribulation. Hindi po ako naniniwala at ang church natin, hindi tayo naniniwala sa mid-trib. Ibang mararanasan naman na ng palataya ang dusa. Nonsense yun. Lalo na yung post-trib. Nonsense yun. Bride of Christ tayo eh. Gusto ng Diyos, iligtas muna tayo bago magkagulo sa mundong ito. Amen. At gusto natin, mas marami ang maligtas. Alam niyo po yung phrase na sana all, yan ang bukang bibig ng Panginoon. Sana all maligtas. Because hindi po niya layunin na ni isa man lang ay masaktan. You know why? Because He loves you so much. So maganda po talaga, tumugon na tayo sa paanyayang yan ng Panginoon. Huwag tayo, wag natin i-take for granted. It's a matter of life and death. Alam niyo po yung tinatamasa natin, isipin niyo ang mundo natin, napakagulo. Mas maganda yung hinaharap natin sa langit. Itong mundong ito, wala ito. It's getting darker and darker. Although, maganda po rito, binumana ng palataya, if you believe that God loves you so much, it's getting brighter and brighter. Lalo tayo nagliliwanag. So, paniwalaan natin that God loves you so much. Tuloy natin ang pagbasa. This time, verse 3 na po tayo until 5. Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands, and that He had come from God and was going to God. Verse 4. Rose from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. So, ibig sabihin, handang-handa dito ang Panginoon na meron siyang gagawin. Naglagay siya ng tuwalya. At nilagay na niya sa kanyang baiwang. Verse 5. After that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. So, ilang paa po ito? Kung 11 sila, times 2. Let's do the mathematics. Ilang paa po ito? 21 and a half. Nakukulang na lang kayo na and a half. Isipin mo, no? 22 na paa, nilinis ng Panginoon. Plus, hindi lang talaga hinugasan, pinunasan pa, may tuwalya. So talagang pinaghandaan ng Panginoon. Siya pa ang nagbuhos ng tubig sa basin. So ibig sabihin, walang iniambag itong mga disipulong ito. Ganon din po tayo eh. And even yung kaligtasan natin, wala naman tayong iniambag talaga eh. For we have been saved by grace through faith in Jesus alone. It's a gift. Not of works lest anyone should boast. So lahat po talaga na ginagawa ng Panginoon, pag nag-initiate po siya, ang gagawin mo lang, upo ka lang. And then enjoy Him. Now tell me mga kapatid, mahirap bang maging Kristiyano? Hindi. Kasarap maging Kristiyano. Kahapon nga po yung mga kausap natin sa YWCA. Praise God. Nakita nila na napakabuti ng Panginoon. Now, singitan ko lang po ito. No? Bakit po gusto kong ipaalam sa inyo na napakabuti ng Panginoon? He wants you just to be restful. Isipin mo yung mga disciple, imagine niyo po, nakaupo yan. O pagpalagay mo na nakatayo. Sino naghanda nung basin, nung pagbuhos ng tubig, ng tuwalya? Si Jesus. Alam niyo po ba, let's go back to Genesis, yung first book ng Bible. Nung nilikha po ang tao on the 6th day. Bakit on the 6th day? Kasi wala na po siyang gagawin. It is finished. Finished work na ng Diyos yun eh. On the 6th day, nilikha ng Diyos ang tao. Yung kanyang susunod na araw, yun ang kanyang first day. Tama po? Now, yung first day ng tao, it was the 7th day of God. At nakita niya, naku, tapos na ang trabaho niya. Hindi siya tumigil dahil napagod. Hindi po napapagod ng Diyos. So, tumigil siya because it is finished. Nalikha na lahat. So, yung 7th day ng Diyos, He rested. Sinanctify niya. Sabi ng Biblia. So, ngayon, itong 7th day ng Diyos, kung hindi po kayo mahal ng Diyos, tingnan niyo po yung first day ni Adam, rest day ng Diyos. So, gusto ng Diyos, mamahinga kasama niya. Sa mundo, yung first day natin usually, trabaho ka muna, mamaya ka na magpahinga. Ganon ang tao. Pero sa Diyos, bago ka magtrabaho, gusto niya, magpahinga ka muna kasama niya. Wow! Now, bakit po nilikha ng Diyos ang tao on the 6th day? Para ma-enjoy po niya yung awesome creation ng Diyos. Busugin ang mata na magagandang nilikha ng Diyos. Plus, busugin din po, hindi lang ng mata, ng tiyan. Kasi po lahat ng mga pagkain doon, para kay Adan at kay Eva. Wow. So, hindi lang busog yung mga mata nila, busog pa yung kanilang mga tiyan. May ginawa po ba sila?
Wala. So yun po yung, first and foremost, yun po yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Gusto niya busog na busog ka sa lahat ng aspeto ng buhay. Amen. So once again, let's go back to verse 5 ng John 13. After that, He poured water. Sino po yung He dito? Capital H, Jesus. Jesus poured water into a basin and began to wash the disciples' feet. Wow. Wala tayong mababasa dito na nagreklamo si Jesus. Hindi niya sinabi, Diyos ko ako, nandilibag na mga paan itong mga disipulo ko to. And mind you, noong panahon yun, walang sapatos, ha? Sandals lang. Maglakad ka na nakasandals. Naku po. Hindi sinabi ni Lord, no? Naku, Diyos ko ako. Ano ba itong mga... lalaki pa to. Alam mo naman yung mga lalaki, di ba? And to wipe them with the towel with which He was girded. Now, hindi po lang hinugasan. Hindi sinabi ni Jesus, malalaki na kayo na. Siguro naman, kaya nyo nang punasan yung mga paan nyo. Walang ganun eh. Pag nag-serve ang Panginoon, talagang lahat kumpletos recados. Now, let's go back to our question. What was the significance of Jesus washing the disciples' feet? Magandang tanong po ito. Now, bakit po kinailangan pa ng Panginoong Jesus na gawin niya na hugasan ng mga paa ng mga disipulo? Sabi po ng ating mga nakagisnan, and I believe din naman, kasi, lover, pinapakita ng Panginoong Jesus. Dahil nga po ang ating Panginoon, He is fully God and fully man at the same time. Pinapakita niya na kahit Diyos siya, nagkatawang tao, ay mapagpakumbaba siya. Well, I believe that. It's true. Bagaman siya po'y anak ng Diyos, hindi niya alintanan na hugasan ng mga paa ng kanyang mga disipulo. At sa kultura po ng mga Hudyo, yung paghuhugas ng mga paa ay ginagawa ng mga alipin sa kanilang mga pinaglilingkuran. Kultura ng mga Hudyo yan eh. Pero, mga kapatid, ito ang mabuti nating isipin. Ano? Ito pa talaga yung premiadong dahilan ng Panginoon. Kasi napaka-basic no? Kasi pangkaraniwan nga ginagawa natin yung washing of the feet na magpakumbabaan tayo sa bawat isa. Pero nakakatawa lang isipin. Minsan nagiging sanhi nga po ito ng tampuhan, ng galit, ng away. Di ba? Bakit ganon? Kanina nung hinugasan mo pa ako, gaya po nung sinabi ng mga kakilala namin. Ang linis ng paa ko, hindi masyadong madumi. Sa'yo, pati kuko mo, ang dumi. So, nagkakatampuhan pa sila. Alam niyo po, ang puso ng Panginoon talaga, no? Kahapon din po, sinare ko to sa mga kapatid natin. Nagulat sila din, no? At marami nagugulat na ang turo sa atin ng relihiyon, nilikha ka ng Diyos para paglingkuran ng Diyos. Narinig niyo po iyon? Di ba marami mga panata ngayon? Naalala ko yung daddy ko nung araw, kwento niya po isa sa amin, na nakasakay daw yung kanilang lolo at saka mga kaibigan ng lolo niya. Ay, tama ba? Tatay yata, lolo ko. At yung habang nasa bangka sila, may muntik silang lumubog. Tapos, may pumasok yata na isda dun sa butas. Tapos binibigay nila lahat ng pasasalamat dun sa isda na siya nagligtas sa kanila. At marami dun sa mga naligtas dun, gumawa ng panata, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Magiging pari ako dahil kasi niligtas mo ako. Kasi nga sa paniniwala nila, kaya ka nilikha ng Diyos para paglingkuran mo siya. It sounds good, pero demanding ba ang Diyos? Hindi. Actually, the truth is, God does not demand anything from us, but He supplies everything to us. Now, bilang patunay, kasi alam ko maraming tumataas ang hila pag sinasabi ko na naparito po ang Panginoon. And this is biblical, Jesus came not to be served, but to serve. Hindi po siya naparito para maglingkod tayo sa Kanya. Wala pong ganung mindset ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, siya ay Diyos. Paglingkuran Kanya. Ang problema ng mga tao, medyo mayabang tayo. Hindi, Lord, ako maglilingkod sa iyo. Wala nga tayong means Now, let Jesus serve you today so that you could serve others as well. Yun pala yung susi doon. Now, let's read Matthew 20, verse 28. Tignan niyo po yung talatang ito. Just as the Son of Man. Of course, Jesus was referring to Himself. Did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. And this already happened at the cross. Pinaglingkuran na po tayo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So, mga kapatid, yung premise natin, magkaisa po tayo dito, and this is biblical. Ang gusto ng Panginoon sa atin, paglingkuran Kanya.
Ngayon kapag malinaw sa iyo na pinaglingkuran ako ng Panginoon, kaya naglilingkod ka rin sa Kanya. Amen? Nakuha niyo po yon? Yung mga anak po namin, nung sila po ay nasa sinapupunan pa ng aking may bahay, of course, hindi naman sila sabay na nandun kasi hindi naman kambal, no? Yung panahon ni Abes at saka panahon ni Aryan. Habang inihimas ko nung araw yung malaking tiyan ng aking misis, hindi ko sinasabi na, itong batang to, paglabas nito, magtatrabaho to. At anak, iaahon mo kami sa hirap. Hindi ko hinihimas yung tiyan ni misis at sinasabi ko kay Aryan, Aryan, maghanda-handa ka na. Dahil paglabas mo, dapat maglingkod ka sa amin. Yun ang mindset ng maraming tao sa Diyos. Pero of course, di ba tayo mga magulang, nasa tiyan pa lang ng ating mga minamahal na may bahay yung ating mga anak, binibili na natin sila ng kuna, ano pa ma, ng bib, ano pa, ng chupon. Ano yung mga ginagamit pang baby? Tulungan mo ako, help me out. Damit. Lampin. Ano pa? Ha? Diaper na sabi ko na. Di ba? Bakit? Kasi excited tayo pag lumabas yung bata, gusto na nating iparamdam sa kanya yung pagmamahal natin sa kanila. Amen. Amen. Nakagawa pa nga ako ng kanta nung araw bago lumabas si Abes. Uha. Ngayon, nag-iba na yun Muta na. Totoo yun before siyang ilabas. Alam mo sino kumanta nun, Kuya Makoy? Si Pido. Pinakanta ko kay Pido. Alam mo sino nag-arrange? Si Pido at saka si Gino Cruz. Praise God, pinasok ko sa Metropop. Pumasok pang top 25. Uha. Si Pido ang kumanta. Alam ko, ganda ng pagkakanta ni Pido doon. This was, ilang taon na ba si Aves ngayon? 25 years ago. Buhay pa yung song, Uha. It speaks of yung love ng tatay sa kanyang anak. So si Aves, sinintay ko yung kanyang pag-iyak. Pagkalabas, sinakal ko para umiyak na umiyak. Hindi, joke lang. So kinapture ko yung kanyang pag-iyak. Habang kumakanta yung part ng chorus, Uha, umuuha yung bata. So bakit ganun ang puso natin? Because as parents to our children, we want the best for them. Di ba? Lalo tigit ang Diyos. Yung kanina binigay ko sa Matthew 7 verse 11, if then you being evil, give good gifts to your children, how much more your Father who is in heaven? When you ask of Him, bibigyan ka ba niya ng mga masasamang bagay? No. Kung tayo ay sinasabi natin ng Panginoon na nagdi-demand siya sa atin, mali pong Bible ang nabasa ninyo. Because once again, Matthew 20 verse 28 tells us, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. So Jesus wants to serve you today. Wow, yan po ang puso ng Panginoon sa atin. At kapag alam natin, nagsaserve siya sa atin, wala kang magagawa. Vertically speaking, alam mong pinagserbisyo ka ng Panginoon. Kasi siya naman lagi ang initiator Now, horizontally speaking, kaya ka nakakapag-serve din sa kapwa mo. Hindi ka napapagod. Gayun din po, if we believe that He first loved us, vertically speaking, we ought to love one another as well. 1 John 4:11. So, laging initiator ang Diyos, hindi tayo. Pangkaraniwan, nilalagay natin ang ating sarili sa spotlight. Dapat ang nasa spotlight si Jesus. He first loved us. We love because He first loved us. We serve because He first served us. Amen? Ang galing, ano? So, anong significance nitong washing of the feet of the disciples? Para magpakita, maging mapagpakumbaba ang Diyos. I agree. Pero yun po ba yung unang dahilan at pinakadahilan ng Panginoon bakit niya ginawa po ito? So, tutuloy po natin ating message next Sunday para bumalik kayo. Okay. Pakantayin na natin si Brother Junex. Sige, tuloy po natin. So, basahin po natin ang sinabi ng Panginoon naman dito kay Pedro. So, remember mga kapatid ilan po yung mga disipulong kasama dito ni Jesus habang sinasabi niya ito? Ilan? 11. Tandaan niyo po yan Nasaan yung isa? Nawawala. Hindi umattend. Nawala siya. Okay, let's continue. John chapter 13 verses 6 till 7. Then, He came to Simon Peter. Kinausap niya dito si Pedro. Kasi,
Siguro si Pedro, alam niya na si Pedro eh. Ano to eh, lahat ng nararamdaman niya sinasabi niya. Siguro nakikita ni Pedro, inuhugasan ni Jesus ang paa na aking mga kapwa-disipulo. Ayoko nga parang, alam mo yung medyo mayabang tong mamang to eh. Alam natin ganun eh. And he speaks his mind, di ba? So, ang sabi niya dito, kay Jesus, Lord, are you washing my feet? Parang akala mo, ito the same person, ito yung nagsabi sa kanyang mga kapwa-disipulo iwanan ka man ng mga to, ako hindi, ipaglalabang kita. Pero siya yung nagkanulo. Minsan yung madaldal yun ng ng nadidisgrasya ano? Pero maganda rin kasi meron tayong matututuhan kay Pedro. So, once again, Peter asked Jesus, are you washing my feet? Verse 7. Jesus answered and said to him, what I am doing, you do not understand now, but you will know after this. So meron pong mga bagay na noon na ginawa ang Panginoon na hindi nila naintindihan, but praise God, ngayon, may revelation na para sa atin. Is that good news, church? Yes. Yung mga hindi nalaman nila Pedro noong araw ngayon, alam na po natin because it's written in the Bible already. Now, this is true to think about. The washing of the disciples' feet was a symbolic act representing a truth to be revealed after the cross. Buti na lang yung generation po natin is after the cross. Kaya ang dami natin mga revelations today. So sabi once again, Pedro, huhugasan mo bang mga paa ko? Ngayon, anong sagot ng Panginoon sa kanya? Tuloy po natin. In verse 7 na po tayo still with John 13. What I am doing you do not understand now, but you will know after this. So pwede sigurong hindi mo naintindihan ngayon, pero malalaman mo rin yan in the near future. Tuloy po natin at alamin natin kung ano po yung gustong ipabatid sa atin dito ng Panginoon. So dito po pinapakita ng Panginoon, once again, naglilingkod siya. If Jesus is inviting you para hugasan ang inyong mga paa, magpahugas tayo. Kasi yun ang purpose ng Panginoon. He came to serve us. Wag po tayo nagmamalaki kagaya ni Pedro. Hindi ko papahugas pa ako. Ako maghuhugas ng paa mo. Minsan ganun no? Tayo mga tao. Lord, gagawin ko ang lahat. Marami mga kanta sa ngayon Lord, isusuko ko ang lahat sa iyo. Pero pag in-invite mo pag Sunday, except Sunday, Lord, kasi meron akong ginagawa. Hindi pa rin lahat. Di ba? O kaya, Lord, hindi ko pwede ibigay itong aking vision na ito kasi, Lord, pero ang kanyang sinasabi, Lord, lahat isusuko ko. Para tayong si Pedro, Pero hindi That's doomed to fail Hayaan natin ang Diyos ang mag-serve sa atin. Hayaan po natin ang Panginoon ang mag-serve sa atin. Kaya talagang sa New Covenant, walang condemnation Nako-condemn lang tayo ng ating mga sinasabi at pinapangako sa Panginoon. Pero if you would just, yung mamahinga lang sa mga pangako ng Panginoon, kaya maiiwasan natin yung sense of condemnation. Kasi ang nako-condemn tayo sa mga binibitawan nating salita Amen. Drop down to the next slide. Ephesians 5:25-27. Ano bang ibig sabihin po nitong paghuhugas ng paa? Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for her. So yung her po dito, it's the church tayo. Yung church, ito po yung ikatlong bahagi o grupo na kung saan ito po ay kalipunan ng mga Hudyo at mga Hentil na naglagak ng pananampalataya kay Kristo. Tayo po ito. We are the church. At ibinigay po ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay sa church, sa atin, nung siya po ay nagdusat na matay sa krus ng Kalbaryo. That He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. So, ano pang sabi ng verse 27? That He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So, anong significance ng washing of the feet of the disciples? Ito na, truth to think about. Jesus wants to wash away the dust and the dirt you pick up in your daily walk. How? Through His Word. Yun pala. So, hindi lang natin ginagawa ito. Of course, it's good na pag meron tayong mga kampo, meron tayong mga gawain, maghugasan ng mga paa. Pero, hindi yun mismo ang pinaka dahilan ng Panginoon. So, meron pong, yung pong act na yun, it was a symbolic act of, paglilinis na ating mga dumi, mga putik na pumupunta sa ating mga paa.
Now, ano po ang typology ng paa dito? Yung ating kaluluwa. Di ba yung ating mga paa ay madumi? Kasi ito po yung nakakarating kung saan-saan. Yung kaluluwa din po natin, ang dami nararating yan. Pwede yung narito ngayon, nandiyan kayo, physically. Pero yung kaluluwa nyo, nasa labahin ninyo. Sa gagawin nyo mamaya. So, nagtatravel ang inyong mga kaluluwa. Nandito kayo physically. Para yung kaluluwa natin, mga paa. Kaya po, it's a typology. Yung feet po dito, it's a type of our soul. Dahil bilang mananampalataya, tayo po, nung tinanggap natin si Jesus, at ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, ang atin pong Espiritu ay pinaging malinis. Kaya po ang tawag doon ay regeneration. It's an act of God where a spiritually dead person is made alive through the Holy Spirit. So, sumaatin na po ang banal na Espiritu at mananatili po ito magpakailanman. Kaya po ang ating Espiritu, dito tumitingin ng Diyos. Malinis, banal, walang dungis. Pero, kaya pala sabi ng Diyos, huwag kang titingin sa flesh mo, kabilang dito ang inyong soul. Kasi ang Espiritu hindi na po nagkakasala ito. Banal, matuwid. Kung kayo po'y born again o regenerated being. Dahil ang banal na Espiritu indwelling your born again spirit, hindi na po ito at wala na itong kakayahang magkasala pa. Kaya nga po, you have to walk in the Spirit, sabi ng Galatians. Kasi dito po tumitingin ng Diyos. Pero ang inyo po mga kaluluwa ay nagkakasala pa. Yun. Kaya kailangan nating mahugasan ng tubig ng kanyang salita. Di ba? Kagaya po ng kapag kayo po, kanina natapunan ako ng grape juice. Lagkit. Tumulo nga dito eh. Inagapang ko eh. Or soft drinks. Pag kayo po natapunan ng soft drinks, hindi nyo hinugasan ng tubig. Komportable kayo? Hindi, di ba? Alam niyo po, marami nagkakaroon ng diabetes or nagkakaroon ng problema sa kanilang mga... ito according sa studies, lalo't mga kabataan sa ngayon, ang hilig sa milk tea. Hindi ko po sinisiraan ng milk tea, but this is according to research. Ang dami mga kabataan ang hilig sa milk tea. Ngayon, milk tea ginagawang tubig. Pag hindi mo lalagyan ng tubig yan, and even kan ba umiinom ka ng soft drinks, ang dami ko rin kilala ang nagka-diabetes, ginagawang tubig ang soft drinks. Kung ang soft drinks na ilagay mo sa palad mo, hindi mo hugasan ng tubig, naglalagkit ka eh. E di lalo na yung pumapasok sa loob ng iyong bituka. Now, mag-iwan ka ng soft drinks na hindi nahugasan. Maglalakad ka, didikit lahat ng mga alikabok at mga dumi. Mas madali siya madumihan kasi may dikit madikit ang soft drinks. So, ganun din po yung ating kaluluwa. Nadudumihan po ito kasi, anbawa, galing ka ng church, Sunday. Tapos, pagdating mo ng Monday, mga negative thoughts, negative emotions, nagbibigay ng takot sa atin, hindi ka nahuhugasan ng tubig ng salita ng Panginoon, mas mabilis pong dumidikit yan sa inyo. So, maganda po ba yung aking illustration? Ngayon, pag dumidikit po ito, mga dumi na ito, mga alikabok na ito, dahil wala kang tubig ng salita ng Diyos, napapansin mo, mainitin ang ulo mo, magagalitin ka, nadidepress ka, konting kibot lang, nagagalit ka. Kasi nga po, ang dami ng dumidikit na mga negativities, toxic emotions, at pag tinanong ka lang ng asawa mo, kumain ka na ba? Hindi ba nga eh? Parang galit. Di ba? Parang, alam niyo kung bakit? Minsan, tingnan natin kung saan siya nanggagaling. It's because hindi siya, at marami pa mga tao ngayon na hindi nahuhugasan ng salita ng Panginoon. Nagiging malagkit. At mapapansin mo itong mga taong malalakit na ito, di ba ayaw natin dumidikit sa malagkit? Naalala ko si Ari noong araw, pagpawisin, ako talagang lakas mambuli ng anak kong yan. Sasabihin niya, Daddy, dikit ka sa akin, masarap dumikit sa malagkit. Talagang gumidikit pa sa akin, gano'n yan, pagpawis sa pawis eh. Yun naman yung talagang kinikilabutan ka. Get off me, mga pag ano ka. Di ba, ayaw natin ng pawisin eh. Si Joe, pag pawisin ako, gusto ko nilalapitan yan eh. Si Joe kasi yung pawis niyan, malamig eh. Ewan ko, yung pawis ko, normal lang. Kanya, hindi pala normal eh. Ang sarap ng pawis niya, malamig eh. So pag kayo po ay may malagkit sa katawan, mas mabilis po kayo madikitan ng mga elemento ng mundong ito. Kaya po kayo malungkutin. Pag may problema dumating, mabilis tayong matakot. Mabilis mag-init ang ulo mo because wala pong washing of the water by His Word. Ephesians 5, verse 27. So yung Espiritu, mga kapatid, hindi na po ito pwede magkasala. Kung kayo po'y born again Christian na. Buti na lang ang Diyos tumitingin sa Espiritu.
Hindi po sa kaluluwa at sa katawan. Ang nagkakasala na lang yung ating kaluluwa at nagmamanifest sa ating katawan. Kung kayo po'y born again Christian, wala ka ng problema dito. Pero importante pa rin na tama yung pinapakinggan mong doktrina at mga aral. Kasi pag mali ang inyong pinapakinggan, hindi nyo naintindihan yung tamang doktrina ng Ebanghelyo. Maapektuhan yung inyong kaluluwa. Nakakarinig kayo. Marami na naman ngayon sa Facebook. Ito mga bagyong dumarating sa Pilipinas. Ito ay paghuhusga ng Diyos sa Pilipinas. Hindi Basahin niyo pong Biblia niyo. Nasa dispensation tayo ng biyaya. Ang paghuhusga po mangyayari, I believe after the rapture. Actually, pagbaba natin dito, second coming, meron na pong paghuhusga. Hindi pa ngayon. Ang nangyayari po ngayon, consequences ng kapabayaan ng mga tao sa mundo. Ang daming pinuputol na puno, winawasak na kapaligiran natin. That's why consequence po ito nararanasan natin. So, hindi po ito paghuhusga ng Diyos. Amen, church? So, importante pala. So, Jesus, once again, this is truth to think about. Jesus wants to wash away the dust and the dirt you pick up in your everyday walk through what? Through His Word. Kaya pala may washing. Now, bilang mananampalataya, pansinin niyo po kailangan mo lang hugasan ng tubig ng kanyang salita. That's why you come to church. That's why you need to have a regular Bible study. Kasi dito tayo naliligo. Pansinin niyo po, sino po dito ang pumunta sa church na hindi naligo? Meron po bang hindi naligo dito? Komportable ba kayo na, okay lang hindi maligo, aircon naman sa church Alam niyo, kahit aircon dito, pag hindi kayo naligo, mainit pa rin di lalo tigit pag hindi kayo nahuhugasan ng salita ng Panginoon. Tayo po mga mananampalataya, hindi nyo na kailangan pahugasan ng dugo. Hindi na. One time act lang po ng Panginoong Jesus yun. One time act lang yun. Hindi na po kailangan, pag nagkakamali tayo, ipapako uli ang Panginoon sa krus. Hindi na. Tayo po mga mananampalataya, ang hugas na kailangan po natin, tubig na lang ng kanyang salita. Amen? Nakakuha nyo, church? Simple lang, di po ba? So, paano tayo gustong hugasan ng ating Panginoon? Let's go back to Ephesians 5:26 till 27. That He might sanctify, pabanalin, and cleanse her, yung her po dito, remember, church, tayo, with the washing of water by the Word. Bakit? Kasi nga po ito na lang po yung nagkakasala sa atin. The soul and the physical body. The spirit, wala nang problema dyan. Kaya nga po sabi ng Biblia sa atin, walk in the spirit, not in the flesh. Pero maraming churches today, kaya po sila nanlulupaypay. Kasi yung mga pastor po nila, ito po I'm telling you this, hindi para kondinahin po sila, Ang mindset ng mga pastor nila, nakatingin sila lagi sa flesh, sa soul, at saka sa katawan. Hindi. Ang Diyos po, hindi nga tumitingin sa ating flesh Hindi tumitingin sa ating soul and even sa ating physical body. Kaya sabi ng Panginoon, walk in the Spirit. Dito siya nakatingin. Ang tao tuloy, yung mga Christians, dahil masyadong conscious ang kanilang mga pastor, binubugbog yung kanilang soul, nagiging conscious sila tuloy ng kasalanan. That is wrong. Ngayon, paano tayo huhugasan? Of course, we still live in this fallen world. Nagkakamali pa rin po tayo. Amen? Mamaya, paglabas natin, hindi natin maiwasan. Minsan may mapipintasan tayo doon. Tabingi ang kilay, hindi maayos yung pagkakagawa. Kasalanan yun, Di ba? Napahawak tuloy sa kilay sa Ate Maysa. Para makapal yung isa Ate Maysa. Di ba? Nakakamali kagad tayo. Pero hindi tayo hinuhusgahan doon ng Diyos. Meron siyang binigay sa atin ng sistema. You need to be washed by the water of His Word. Paano po yun? That's why meron tayo dapat local church. Nagkakaroon tayo ng Bible study. You need to be part of a regular Bible study. Nakikinig ka, nakakapanood ka, nagbabasa tayo ng Biblia. Alam niyo pa, naniniwala ako with all my heart. Meron akong physical Bible lagi ko sa dala-dala. Ito pong Bible natin, ako di ba, in-invite ko kayo, please, buy a physical Bible. Meron sa SM, yung mga second hand doon, pero nagbibenta sila ng brand new na Bible, nakabili ako, 575 lang. Maganda, Book sale, doon tayo sa book sale.
Sa mga regular Bible bookstore, nasa 1,000 plus siya, 1,700. Pero doon, nabili ko. Bagong-bago pa halos, hindi nagagamit. Kasi ang Bible, marami hindi gumagamit eh. Nabili ko lang 565. Meron ako dyan, bibenta ko sa inyo. Joke lang. Bumili kayo sarili nyo. Naging ano to na, nagbenta. Pero really bumili po kayo ng physical Bible ninyo. Alam nyo, yung mga cellphones natin, I believe, pinrovide ng Panginoon yan. Maglagay tayo ng app, Bible app. Meron tayong mga tab, mga iPad. Gamitin natin para pakinggan, panoorin ang salita ng Panginoon. Marami pong tao sa ngayon masyadong abala sa... Wala akong problema. Mag-YouTube kayo, mag-Facebook kayo, walang problema. Pero make it a habit. Ngayon po, papunta na tayo sa ika-6 na taon. Magkaroon tayong change of lifestyle. Magbasa tayong Bible. Now, I'm not requiring you to read yung Genesis to Revelation. Marami mga ganun, nagko-contest sa mga mananampalataya. O sige, basahin niyo po yan in 1 year. Kaya lang dapat naintindihan natin. Nabasa mo nga eh. May nagsabi sa akin dati, Pastor, nabasa mo ng Bible? From hindi pa kompleto eh. Dapat binabasa mo, pastor ka eh. Kaya lang ang tanong, naintindihan ba natin? Dapat naintindihan natin yung tamang context. So I believe, binigay sa atin itong mga gadgets na to with a purpose. So mag-download kayo ng app, Bible app, magbasa tayo every day, and then ask the Holy Spirit, Lord, anong gusto mo ipaalam sa amin? Because really, this is important. Now, bakit? Verse 27 ng Ephesians chapter 5, that He might present her to Himself a glorious church. Tayo po ito. Not having spot, wrinkle, or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Yung holy po dito, it speaks of the soul. Kasi ito na lang nagkakasala sa atin. Pansinin niyo, pag hindi po kayo nauhugasan ng salita ng Panginoon, mainitin ang ulo mo. Masiko ka lang ng konti, nagagalit ka. Pag may konting problema lang, down na down ka na. Bakit? Nanlalagkit tayo eh. Amen, church? Kaya po, importante talaga na tayo po ay nagpapahugas ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ni Pedro, mamaya tuloy natin, hugasan ba pa ako? Sabi ni Jesus, yung ginagawa ko ngayon hindi pa naintindihan. But in the days to come, you will understand. Now, bakit po mahalaga ang salita ng Panginoon? Proverbs chapter 4, verses 20 until 22. My son, sino kinakausap dito? Mga church tayo, mga anak ng Diyos. Give attention to my words. How? By inclining your ears to my sayings. So, yung tenga natin, gamitin natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi, ang pananampalataya po, hindi po dumarating, nabibigyan ka ng Diyos ng problema. Yun ang nakagis na natin. Lalago ang pananampalataya mo pag binigyan ka ng Diyos ng problema. Hindi pwede magbigay ng problema ang Diyos, wala pong problema ang Diyos. Nagbibigay ang Diyos ng solusyon. So, paano tayong lalago ang pananampalataya? Pag sinabi natin pananampalataya, having a good opinion about God. Yung bang tipong lalo mo nakikilala ang Diyos sa kanyang tunay na pagkakilala dapat. So, incline your ear to my sayings. At kapag in-incline natin ating mga tainga sa kanyang salita, di ba sabi ng Romans chapter 10 verse 17? So then faith comes by and hearing. Continuous hearing. Hindi pwede yung, napakinggan ko na yan eh. Alam ko na yan. Pag sinabi mo yon, tapos ka na. Wala ka talagang alam. Ang learning, di ba, Teacher Nelly, it's continuous po, ano? Yung mga taong sinasabi na yung talagang gutom sa pag-aaral, ito yung talagang may wisdom eh. Pero pag sinabi mo, alam ko na yan, naturo na ni Teacher Nelly yan eh. Tapos ka na. Verse 27. Tengay una, no? Do not let them depart from your eyes. Kaya kailangan po nagbabasa tayo. I believe yung mga gadgets natin, samantalahin natin. Mag-download po tayo ng mga Bible apps. Ang daming libre ngayon. Ang dami pang versions. May nagtanong sa akin, anong magandang version kunin ko? Kuha kayo Japanese. Ano talaga naintindihan ninyo? Kung talagang babasahin, hindi, maganda, joke lang. New King James Version, Amplified, yan ang ginagamit ko usually. Pero usually, I'm using NKJV or King James Version. Verse 22. Bakit kailangan nating incline na ating tainga sa salita ng Panginoon sa salita ng Panginoon ang ating mga mata sa kanyang salita? Why? For they are life to those who find them. So, ibig sabihin, nagiging buhay ito sa mga nakakatagpo.
Alam niyo po, ang salita ng Panginoon, nire-reveal niya ang mga significant details sa mga naghahanap. Pero sa mga walang pakialam, hindi niya sinasabi. Di ba sabi ng mga disipulo one time, Lord, marami kang kinukwento sa amin, usually in parables. Bakit? Kasi para itago niya ito sa mga pariseyo na walang pakialam sa kanyang salita. Pero sa mga disipulo na nagtatanong, nire-reveal niya po ito. Ganun po tayo. Kaya nga po tayo pupunta sa church para alamin natin ano yung significance ng washing ng feet ng mga disciples ng Panginoon. So, praise God, kayo po ay merong Bible study, may church because desidido kayo malaman kung anong salita ng Panginoon. For they are life to those who find them life. So pag natagpuan mo, nagkaroon ka ng revelation ng salita ng Panginoon, ano pong nabibigyan ng buhay sa atin? Yung pong espiritu natin, buhay na po ito. Nabibigyan ng buhay yung ating soul. And health to all our flesh. So pansinin niyo po ang mga taong umaangkin ng salita ng Panginoon, ito po yung healthy ang soul. Pag healthy po ang soul ninyo, automatic healthy rin po ang inyong physical body. Wow! Di ba pag may mga sakit tayo, naalala ko nung araw yung daddy ko, nagkaroon ng sakit sa baga. Binigyan siya ng gamot, Ate Jackie. Matapang yung gamot. Mukha siyang Alka-Seltzer. Alka-Seltzer. Wala. Yung bilog na gano'n, tinutunaw para sa problema niya sa baga. Nung ininom niya, may side effect. Nabutas yung kanyang... Ano ba yung nabutas kay daddy? Bituka. Yun ang gamot ng mundo. Pero ang gamot na binibigay sa atin ng salita ng Panginoon, walang side effects. For they are life to those who find them. And health to some of their flesh. Yung ba yung sabi ng all, mga kapatid. Now, if you have the wisdom, alam nyo, kung kayo po ay lagi nadidepress, lagi kayo malungkot, lagi kayo may sakit physically, ano kailangan natin gawin? Incline your ear to God's Word. Huwag natin ibabaling ating mata away from Christ's Word. Why? For they are life to those who find them. Pastor, hirap ako magbasa. Makinig po kayo, may mga Bible apps na ngayon na nagsasalita na siya mag-isa. Pakinggan na lang. Ginagawa ni Joe yun na minsan paggabi. Kasi misis ko nakakatawa yan. Ako nag-aayos ng phone niyan. Yung makikinig na lang siya. Kasi papasok naman sa sistema mo yun Yung Bible app na yun. Amen? Why? Because for they are life to those who find them and health to all our flesh. Gusto niyo po ba ang ating buong kaluluwa at buong katawan natin ay maayos? Gusto ko yun. Kaya ako blessed ako sa aking joy. Kasi sabi nila, nalulungkot nga ako, maraming mga content creator sa TikTok, sa Facebook. Pag dinidescribe nila, Brother Ken, anong masasabi mo sa asawa mo? Lalaki yun tinatanong. Yung asawa ko may toyo. Para bang ginagawa na lang katatawanan yung babae, yung laging may toyo, Hindi po. Gusto mo ba asawa niyo may toyo? Ayoko may toyo ang asawa ko. Masarap magluto na may toyo ang asawa ko. Adobo. Pero praise God, kaya pala walang toyo ang misis ko because nakakatulong talaga ang salita ng Panginoon. For they are life to those who find them and health to all our flesh. So don't take for granted ang pagbabasa at pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. At tayo, pag umidad tayo, huwag natin tatanggapin, ako, may toyo yan. Hindi. Kapag kayo po'y babad sa salita ng Panginoon, hindi kayo tutuyuin. Kayo ay talaga naman, lalo mo mararanasan ang buhay na pinagpala. For God's word are life to those who find them and health to all our flesh. Pansinin niyo po ang church natin blessed. Isa po tayo sa maraming nagtuturo na yung communion, anong pong significance ng communion? Healing, yung tinapay. Ano yung cup? Forgiveness. Ayun, tama. Remission of sins. Pero before, nung dati, when we were part of a mixed church, hindi natin alam kung ano ibig sabihin nun. Nung araw pa nga, hindi ako nagtitik ng communion Bakit? Kasi pag hindi ko raw sinurge yung aking puso, merong kapalit, di ba, Ate Maisa? You will be damned. Naku, may kapalit na condemnation. Now, pinapass over ko sarili ko sa communion. Ayoko nga.
maayos naman ang buhay ko. Yun pala, dahil nga mali yung doktrinang napapakinggan natin before, yung pinaka-importanting bagay na tinatanggap natin, hindi natin tinatanggap tuloy. Hindi tayo nawawash ng water by God's Word. Mali. Now, dahil ngayon, nakikita ko ang sarili ko by the grace of God, umiidad po tayo, and I pray, na-declare po ito sa lahat ng members natin. Iidad tayo, pero para tayong sa mga lalaki, para tayong mga wine. Umiidad, pero lalong sumasarap. Di ba? Ganun ang alak, di ba? Ganun tayo. Kaya nga po, ano yung first miracle ni Jesus? Water turn into wine. Ano po ang significance nun? Celebration. So, ibig sabihin, habang umiidad tayo, kahit po mga babae, isasama na namin kayo. Nagse-celebrate tayo, hindi tayo tumatandang paurong. Tumatanda tayong malakas, malusog, at masigla. Kasi nga, busog na busog sa katotohanan, nahuhugasan, na napapaliguan ng salita ng Diyos ang ating mga kaluluwa. Kaya talaga tayo walang puwang sa atin ng depression. Diba? Kaya madali sa atin mag-smile. At nakikita po sa ating physical body, yung physical manifestation ng health natin to all our flesh. Praise God! Naku, kaganda talaga ng salita ng Panginoon. Ay, sige. Nahihirapan si Ashley. Parang 2 days yun, Ashley, ah. Thank you. Now, napapatanong ba kayo, bakit may mga mananampalataya na tila talunan sa buhay? This is a good question. So, parehas tayong mananampalataya. Bakit sila talunan sa buhay? Bakit pag may dumating na problema, mabilis bumigay? Pero may mga mananampalataya naman, talaga naman kahit may mga problema, nakikita lang niya yung mga problema niya bilang mga opportunities para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Pero itong isang mananampalatayang ito, matamlay. Hindi siya nagbubunga. Passive lang siya. Hindi siya productive. Itong mananampalatayang ito, bakit productive at namumunga? Alamin natin. So, balikan po natin ang tagpo sa John chapter 13. This time sa verse 8 na tayo. Peter said to Jesus, kanina, di ba, sabi niya, huhugasan mo ba mga paa ko, Panginoon? And then, pagdating sa verse 8, alam niya na si Pedro, ano? Ito parang Peter the Jollibee bida-bida dyan itong si Pedro, May kilala ba kayong mga bida-bida? Minsan nakakatulong sila, Kasi yung mga tanong natin na hindi natin itatanong, sila nagtatanong. Sila tuloy napapasama. Siguro sabi nung 10 disipulo, ito na naman si bida-bida ng Pedro na to. Pero praise God, buti na lang. Meron tayong mga kaibigang bida-bida din. You shall never. Hindi niya sinabing you shall not. Hindi niya sinabing you shall not. You shall never wash my feet. Jesus answered him, if I do not wash you, you have no part with me. Ano pong ibig sabihin nito ni Jesus? Now, take note, Jesus did not say, if I do not wash you, you have no part in me. Kasi bilang mananampalataya, we have part in Christ. Kaya po yung word na in, it's a preposition of location. Tama po, Teacher Nelly, di ba? In, it's a preposition of place. Of location. It tells you where you are. You are now in Christ. Ibig sabihin, born again ka na. Kaya po sa tagpong ito, pinapakita dito ni Jesus, sinabi niya, if I do not wash your feet, you have no part with me. Hindi in me. So tayo po kinakausap dito ng Panginoon. Kung hindi kita huhugasan ng paa mo, kung hindi mo papahugas ang paa mo, you have no part with me. Hindi in me, kasi Christian na po tayo So what is with me? Pag sinabing with me, may mga mananampalatayang hindi jumajive sa Panginoon. Hindi nagbi-blend in. Halimbawa, ang Panginoon pasulong. Since itong taong ito, kagaya ni Pedro, ay magpahugas ng paa, hindi siya sumasabay. Hindi nag-agree, walang agreement, walang alignment. Kasi hindi nga with me. So sabi ng Panginoon, forward tayo. Siya nananatili lang doon. So sabi ni Jesus, if I do not wash your feet, you have no part with me. Yun pala ibig sabihin ng with me, hindi po in me. Kasi mananampalataya ka na. So may mga mananampalataya, since hindi sila nagbi-blend in, hindi sila aligned with the Word of God, sumusulong yung ibang mananampalataya, sila iwan dito. Ang lungkot nito. Para bang nasa opisina ka, yung iba nakakatanggap na ng bonus, ikaw nandito pa rin. Naalala niyo pa yung kwento ng isang Japanese na iwan sa Pilipinas, nagtatago sa isang kuweba, tapos na gera, nandun pa siya.
Nakalimutan ko yung name eh. Parang si parang ganun ang name eh. Nakalimutan ko eh. Meron siyang, may libro ito eh, The War is Over. So, nandun siya sa kuweba at nag-stay siya doon for so long because meron siya maling believing. Hindi siya nagbabasa ng mga, wala pa yata dyaryo. Hindi siya nakikibalita kasi nandun lang siya sa kuweba. Tapos na gera, nandun pa siya. Nung lumalabas siyang ganun, sabi, nasanay sa dilim eh. Uy, maliwanag. Di ba ang mata natin pag sanay sa dilim, babalik tayo sa dilim, ganun nangyari sa kanya. Hanggang sa tumanda siya, tapos na gera, nandun pa rin siya. Pero pinarangalan siya ng Pilipinas. Tagal no? Ngayon, ito yun. Because, itong mga Christians na ito, kaya sila talunan, because hindi sila nagpapahugas ng salita ng Panginoon. Wala silang Bible study group. Hindi nakakapakinig ng salita ng Panginoon. So, they have no part with Jesus. Pero you have part in Jesus. Now, tingnan niyo po ito sinasabi ng Matthew 11:28-30 sa Message version. Ganda nito. Are you tired? Burned out on religion? Pagod ka na ba sa buhay mo? Sabi ni Jesus, come to me. Get away with me. So join the club. The Jesus Club. And we'll recover your life. Para hindi po kayo talunan. Get away with me. I'll show you how to take a real rest. Galing, ano? Then, ano po ang invitation ni Jesus? Come on, walk with me. And work with me. Watch how I do it. Now, itong mga taong ito, nararanasan nila kapag sila ay walking and working with Jesus, na-experience mo nila yung tinatawag na rhythms of grace. Kumbaga sa sayaw, graceful siyang sumayaw. Ang ganda ng galaw niya. Pero yung mga hindi nagpapahugas ng paa, kaliwa pa rin ang dalawang paa niya, hindi siya makakilos in agreement with the Word of God. Tuloy po natin ang pagbasa. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me. Sabi ni Jesus, hayaan mo hugasan ko mga paa mo. Keep company with me. And you'll learn to live freely and lightly. Now, church, himay-mayin pa natin ang salitang ito. Paano ba yung invitation ng Panginoon? First and foremost, sunod na slide tayo. Pakilagay nga po doon. Ito invitation ng Panginoon. Are you tired, worn out, burned out on religion? First of all, you need to come to Jesus. Punta muna kayo sa Panginoon. And then, if you want to recover your life, sabi ng talata, walk with me. Eh Lord, busy ako eh. May sinusundan akong teleserye, hindi ako pwedeng magbasa. Okay po yung teleserye. Yumayaman yung mga artista. Kayo hindi. Minsan nanood kami sa cellphone. Sabi ko, ano ba yung pinapanood mo ma? Puro pasakit. Puro na lang, meron pa yatang teleserye yung asawa. Ano? Asawa ko ang asawa mo. Tapos nagtataka tayo, ang daming mga problemang pang mag-asawa dito sa Pilipinas. Nung panahon ng nanay ko nung araw, alam ni Ate Maisa to, yung mga tubig at langis. Yan ang mga uso nung araw, di ba? Mga tubig na panis. Yan ang mga mga sikat nung araw, panahon namin, Flor de Luna, Annalisa. Ano yan eh, lumago yung mga palabas na yan, teleserye, Annalisa, Live in Bikutan, mga ganun yan eh. Gulong ng palad. Tapos, may subtitle, Third Wheel. Well, walang problema. Pwede naman po tayo maaliw dito. Alam niyo po ba, yung minsan, sabi ng mga tao, kasi, Laverne, kaya naman ako nanonood dito, gusto ko lang magkaroon ng yung tinatawag na, parang lang to eh, amusement. Parang, pampalipas lang. Papasaya ako. Well, it's good lang po, Yung word na amuse is, pag nanood po tayo niyan, yung masasayang palabas, okay po yun, walang problema. Pero maging lifestyle sana natin ngayon, after the anniversary, read the Bible, be part of a Bible study group. Alam niyo, kahit po hindi yung solution with Laverne Ducot, kung saan po kayo nakakatanggap ng revelation, pero dapat grace lang. Walang problema sa akin. Ang gusto ko lang po lumago tayo. Magbasa. Walang problema sa akin yun.
Pero dapat lang grace, ha? Pero syempre, mas maganda kung magkakasama tayo sa Bible study natin. Make it a lifestyle. Now, ito pong yung ginagawa nating amusement, from the word amuse. Pagkatapos ng palabas, tapos na amusement mo. Alam mo ba yung word na amuse? Galing sa word na muse. Tanggalin mo yung A, naninegate mo yung amuse. Alam mo yung word na amuse? Taken from the word matter. Sa Tagalog yung nagsasalita ka ng mahina. Ano ba, nagkaroon ka ng, it's that term for meditation. May binasa kang word, minumuse mo siya. Hindi ka nagre-rely sa amusement na bigay ng television. Because minumuse mo, minamatter mo sa labi mo. Mahihinang boses natin. Ano ba, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nagkakaroon ka ng meditation. Yun po ibig sabihin ng muse or nagmamatter ka. Ninunguya mo parang yung mga baka. Di ba yung mga baka? Hindi naman kagaya ng tao ang baka pag kumakain ng baka. Hindi naman niya nilulunod lahat eh. Meron niyang tinatago pa eh. Ewan ko sa inyo, baka meron din kayo, hindi niyo nilulunod lahat, binabalik niyo rin. Di ba yung mga baka parang may chewing gum? Kasi minamatter nila yung pagkain nila. Talagang sinisimot nila. Yung pala, no, iba sa atin, nandito na, nakatago, ano? Kaya pala. So maganda po, gano'n na ginagawa natin. Hindi, kasi yung musing the Word of God, hindi po ito temporary. Yung amusement, temporary lang. Pero yung musing, the word, yung minamatter mo, may everlasting effect po ito. Alam mo, may problema ka. Sabi ng Panginoon, cast your cares upon me because I care for you. Wow, Lord. Biglang nawawala yung problema. Why? Hindi ka nagre-rely sa mga temporary amusement. Mga teleserye. Walang problema dyan. Pero meron namang temporary, satisfaction. Pero mas matindi yung satisfaction na dulot sa atin ng word ng Panginoon. For they are life to those who find them and health to all our flesh. Tayo napapagpala dito. I have nothing against sa mga teleserye, pero maghanap din kayo ng okay na teleserye, yung masaya. Pero malabo na yata yun, ano? Balikan nyo lang yung John and Marcia sa Amerika, yun, masasaya pa yun. Pero yung mga palabas ngayon, nakakalungkot talaga eh. So, dito, so sabi ng Panginoon, keep company with me. Then sabi dito tuloy natin, no? So una, come to me, get away with me, walk with me, and then learn from me. Gaya na sinabi ni Teacher Nelly kanina, ang learning po, it's a process. Tuloy-tuloy yan. Hindi natatapos yan. Ganon din po ang salitaan ng Panginoon. Sa amin nga po, for 2 weeks now, 2 weeks na ba? O 1 week lang, di tayo nakapag-solution, ano? Parang, siguro sa dami ng paghahanda, pero parang kulang yung buhay namin talaga kasi habit na namin eh. Hinahanap-hanap na. Of course, meron din kami mga personal devotion sa bahay. Pero iba yung kasama namin. Alam niyo po, maganda rito, I'm inviting you to be part of Solution with Laverne Duhot. May community tayo doon eh. Yung bang, minsan nagba-Bible study ako, nagkukwentuhan sila doon, nag-aaral din. Ang saya. Kaya nga nagpaplano kami, one of these days, siguro next year, magkaroon ng convergence. Ginagawa ko before yun sa Papuri Radio Show. Yung bang pupunta tayo dito, kakainan. Tapos, sila, Pastor Willie, from Nueva Vizcaya, galing sa Solution eh, with Laverne Duhot eh. Ngayon, hindi naman namin sila kilala, nakilala lang namin sila because of the Bible study online. Sila Sister Ellen, yung mga tiga-taytay, kaya natin sila nakilala because of yung Bible study ng Solution with Laverne Duhot. Sila Sister Lunila, lalayo pa kayo sila, Sister Sally. At saka si Brother Joel, produkto po sila ng ating Bible study online. Kaya tayo napapagpala ng mga fish crackers at ng chicharon. Hindi naman namin sila personal nakakilala. Nag-build lang ng community. Kita niyo po, napakabuti ng Panginoon. Hindi ka na natututo, nagkakaroon ka pa ng mga bagong kaibigan. Lumalawak pa tuloy ang ating pakikipagkaibigan. Sila Sister Sally from Bulacan. Sila Brother Willie. Ang tawag nila Ate Amel, Kuya Will. Hindi yung sa Wawawin, ha? From Nueva Vizcaya, di ba? Meron pa sila Sister Norma kasama natin from Hong Kong. Ang dami. Praise God. So join us. Mas masarap yung live kasi natututo ka na, lumalaki pa ang iyong mga kaibigan. So pag nalulungkot kayo, pwede kayong may mga kaibigan. Ganun po ang community. Ganun ang church na gusto ng Panginoon sa atin. And then, pag tayo po lumapit sa Panginoon, natututo, you are part now of a Bible study group na
natuturuan tayo and we learn the enforced rhythm of grace. And then, we could live, sabi dito, freely and lightly. Kaya ang buhay natin magaang. Wow. Amen? So, yun pala ibig sabihin nun. Sige po, pakilagay nga. Uli sa John 13, verse 9 na tayo, ha? Simon Peter said to him, eto na. Naging OA naman si Pedro. Hinuhugasan lang yung paa, sabi ni Jesus. Pag hindi kita hinugasan, you have no part with me. Alam mo naman si Pedro, di ba? Bida-bida, sabi niya dito. Lord, not just my feet, but also my hands and my head. Aba, nagpapaligo na sa Panginoon. Sabi lang ni Jesus, paalang iho. Hindi mo na kailangan... Alam, kasi nga po sinasabi ko kanina pa, bilang mga mananampalataya, hindi mo na kailangan paliguan pa. Yun pong one-time act ni Jesus sa cross, it's enough for everyone. Yung dugo po, it's a one-time act. Yung pagtigis ng dugo sa krus ng Kalbaryo, minsan lang po yun, effective na po. Yung efficacy nun, napakatindi. So sabi ni Jesus, hindi mo na kailangan. Hindi mo na kailangan paliguan. Tayo po ay tinubos na ng dugo. Kaya po tayo pinaging malinis sa ating espiritu. Sabi ni Lord dito, hindi na. Ang sagot niya dito in verse 10. Pakilagay nga po. He who is bathed. Sino yon? Mga Christians na. Pinaliguan na tayo ng dugo ng ating Panginoon. Needs only to wash his feet. Di ba minsan totoo rin ito, no? Physically speaking, ha? Pag init na init kayo, minsan ako, pag maghapon ako nag-drive, hindi ka pwede magbuhos, di ba? Baka mapasma ka. Pero pag binuhusan mo yung paa mo, parang nare-refresh ka na lahat. Hindi ko naman po sinasabi ito, huwag kayo maligo, puro paa na lang, ano? Pagdating mo sa trabaho nyo, pare, ba't parang may amoy yung katawan mo? Hindi, pare, malinis ang paa ko. Binubuhusan ko lagi yan, eh. So, sabi ni Jesus once again, he who is back and solid wash feet. But, bakit? But it's completely clean, clean, but not only. Kaya sa putin dito. Now, he was referring to, sino yun? Si Judas. Judas natin. Okay. Verse 11, pakilagay nga po. For he knew who would betray him, therefore he said, you are not all clean. So, umalis na dito si Judas. Galing ng Panginoon, no? So, alam niya. Alam niya, who does not pay? Alam ng Panginoon. Amen. Now, tuloy po natin. Maganda pa, maraming pang revelation to. 30 na tayo. Till 37. Still, mga kapatid, chapter 13 po tayo ng John. You call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. Verse 14. Sige mga kapatid, kayo na lang magbaba. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Now, of course, no, ang pangkaraniwan nating alam dito, usually, pag camping, sinasabi sa amin, ang Panginoon, hinugasan pa ng mga disipulo. Dapat magpakumbaba rin tayo. Okay din po yun. Pero hindi yun ang premiadong message dito ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon sa atin, kung tayo nagpapahugas, sinugasan nga tayo ng ating Panginoon, ibig sabihin, tinuturuan niya tayo through His Word, ngayon, napapagyaman tayo, magturo din tayo sa iba pang mga tao. Yun po ang ibig sabihin dito ng Panginoon. Hugasan din natin ang paa ng ating mga kapwa-tao. Hindi na basta huhugasan mo. Hindi yung paglaban pa. Hindi na kabaw nun. Maghanap pwede pa. Mami, pa susi kasi punta tayo sa hugasan mga Panginoon. Babaw na dito ng Panginoon. Papahuwi paa, tutok yung Bible study, kami kayo kapahayanan because nagpahusin ng paa. And then, hugas din kayo ng paa. Magturo din po tayo. So, dito tayo po, I believe in SG. Dahil tayo in church. Dahil kayo sa labas, hindi tayo alam mo, hindi ko alam eh. Okay, store. Hindi po. Kahit kayo alam niyo yung nagot niyo. Why? Because nag-aaral po tayo dito sa church. Hindi nalilito. 50. Tuloy natin. Ito maganda dito. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Next. 16. Most assuredly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him. Then verse 17, ito maganda. If you know these things, blessed are you if you do them. Ano yung if you do them? Pag ikaw ay nagpahugas ng paa sa Panginoon, now dahil alam mo ang Panginoon mas mababa ka, Panginoon nga siya, kung siya ay nagtuturo, magtuturo ka na rin, sabi dito ng Panginoon,
are blessed if you do them. Alam niyo po yung word dito na blessed, Makarios. Sabihin niyo po Makarios. In Greek, Makarios. Pakilagay po ang next slide. So, ibig sabihin, pag ginagawa natin to, pansinin niyo po, ang saya ng buhay natin. Nagtuturo tayo. Kaya nga po yung Bible study po, it's been 6 years na, Mami, no? Ay talagang masaya po kami pag ginagawa namin dito. Minsan nga nakakatuwa, dumadalaw si Ate Amiel, sila Natnat, sila Eman, sumasama dito pag Tuesday night. So may Bible study dito, Tuesday night. So ako, bakit ko ginagawa po, hindi po siya demand sa akin ng Diyos. No, it's just my expression of thanking the Lord. Kasi sabi ko, Lord, ang dami kong revelation na tanggap sa inyo. Gusto kong manghugas din ng paa ng may paa. Galing, ano? So yun ang significance noon. Hindi lang basta maglalabas tayo dyan. Kasi alam ko noong araw parang tinuturuan kami sa aming organization. China-challenge kami noong araw sa school. Labas tayo, maghanap tayo ng mga pang-uhugasan. Siyempre, ang hirap naman nun. No? Parang, sabi ko di ba parang ang babaw pala. So wala pong insignificant detail sa Bible. Usually, ginagamit lang po yun as symbols. Amen. So, yun po yung significance ng washing of the feet of the disciple. Acts chapter 2 verse 42. So ito pong pag-aaral at paghuhugas ng paa ng iba pang mga may-ari ng paa, ito po ang ginawa ng early church in Acts chapter 2. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. See? Nag-aaral pa rin po sila ng mensahe ng Ebanghelyo and fellowship. Kaya nga po inimbitahan ko be part of the Bible study group. Kung hindi po kayo komportable sa Solution with Laverne Ducot, even po yung mga nanonood sa atin online, wala pong problema sa akin. But you look for one. Be part of a Bible study group. Pero dapat po grace ang teaching. Amen. Now, kung gusto nyo maging part ng ating Bible study group, may community tayo doon. May fellowship. Pakilagay doon na, Kuya Cetro. May fellowship in the breaking of bread. Dito po nangyayari sa church yung ating communion, breaking of bread, and in prayers. Wow! Meron tayong corporate prayer na gaganap po dito. Amen? So, as we end, drop down to the question once again. What was the significance of Jesus washing the disciples' feet? So ano pong significance nun? Ito po ay magkaroon tayo ng pag-aaral, pakikinig, at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Why? Importante po ito. At ito po yung ating solution as we end. Sabi ng Proverbs chapter 4, verses 20 till 22. Once again, binasa ko na po ito sa inyo ngayon, kanina pa. My son is talking to you, church. My son, give attention to my words. So never take this for granted. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. Amen. So, kapag tayo po ay merong regular na washing of the water by the word, na iingatan natin ating mga puso. Wow! For they are life to those who find them. Pero kung hindi niyo naman po hinahanap, talagang walang buhay na mararanasan po kayo. Pero praise God, kaya po kayo nasa church because lagi po kayong uhaw at gutom sa salita ng Panginoon. For they are life to those who find them and help to all your flesh. Amen and amen. So this is the significance of why Jesus washed the feet of the disciples. Amen. At bago tayo kumanta, church, gusto ko pong imbitahan ang ating mga nanonood online. Alam niyo, hindi po aksidente na kayo po ay kasama naming nanonood ngayon. Kasi Jesus wants to wash your feet. Mahal kayo ng Panginoon eh. Ngayon, para mahugasan po niya ang inyong mga paa, bahagi po ito ng kanyang paghuhugas. God is inviting you to accept His invitation. Meron pong invitation ng Panginoon sa inyo na tanggapin mo ang kanyang bugtong na anak para mahugasan kanya. Mahugasan niya ang iyong mga paa. At maranasan po natin ang buhay na ganap at kasaya-saya. All you have to do, sabi ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth, kung kayo po ay hindi pa mananampalataya, hindi po ito sa pilitan. Pero kung gusto nyo nang maranasan yung, siguro for the longest time, pagod na ako. But this time, gusto kong maranasan yung totoong kapahingahan. All you have to do, once again, sabi nung talata, confess that Jesus is your Lord and Savior and believe that after 3 days, He was raised from the dead and you shall be saved. That's simple. So kung meron po dito na
gusto tanggapin ng Panginoon at sa mga nanonood sa atin online, please pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, buksan na inyong mga labi. O Diyos, kinikilala kita dahil ako po'y walang kakayahan. At simula sa araw pong ito, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan, winakasan na ang aking kasalanan. Salamat po, O Diyos, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At ako po ay sumasang-ayon at tinatanggap ko po ang iyong imbitasyon na hugasan ang aking mga paa. Ito po ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, magkapatid na tayo ngayon. Anak po kayo ng Diyos. Okay, sumabay sa panalangin. Si Jesus bilang ipang Panginoon na pagligtas. Maaaring po ba tayo ngayon at bago po tayo magtuloy, mawit po ba tayo? Siya pala, things are possible through the preferred Christ cross. Pinapamasak na bigayang ito dahil po sa tinapos na gawain ng Panginoong Jesus doon sa krus. Sa krus Kalbaryo, binayaran ang lahat ng kasalanan ko. Inako mong ganap sa sakit pag-arihan. Hindi ka sa tulad kong hindi karapat-dapat. Hindi ka Jesus sa krus mo. Sa krus, sa kamatayan, sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang lahat ang kasalanan ko. Inako mong ganap rusa sa sakit pag-arihan. Niligtas ang tulad kong hindi karapat. Hindi ka Jesus sa krus mo. Sa kamatayan, O, pagkita sa krus. Salamat ang Diyos. binayaran ang lahat. Inako mo Salamat po. sa sakit na pag-ilang. Biglas sa tulad kong hindi karapat-dapat. Pagkita ka, Jesus. Hindi ka gusto. Alam ko, mga kapatid, even po yung mga nanonood online, no? Alam niyo kung paano po natin mga pangalan that Jesus is still today who wants to save you. Yung sabi po natin to verse 28. Ito yung verse niya. Just as Son of Man came, not to be served, but to serve. So, Jesus wants still wash your feet on a regular basis. So, I would like to encourage you today, patungo po tayo sa 6 na taon, magkaya ng yung bagong habit every day. Make it a habit na mag-aral, magbasa, and I pray that be part of a Bible study group. Kasi, ang hirap mabuhay, hindi po tayo nahugasan. Manlalaki po talaga po tayo. Sa dami po ng mga elemento, alikabok ng mundong ito, manlalaki po kayo. But God is giving you an opportunity para nalagit. Sa ng buhay Pag tayo po ay, alam mo bakit? Yung katawan natin consists of 70% water. So talagang gusto ng katawan natin tubig. Pahugas po tayo. At gusto ng Panginoon, paglingkod ka. Kaya no? Ganun ka mahal ng Diyos. Kaya pa, nakaupo tayo nun eh. Hayaan mo hugasan niya. Ang galing kung nabigay siya sa man, ng balas, yung dami, kasi ito mapakit. Ito mo, ito mo, kaya din mo na kasi, dami. Kaya sabi, ito kasi, paano, tama na, mong daw, kung mo namin nabas, magmuna yung mga Kaya kapag hindi ko yung malakit sa inyo, gustong pasang yung kapag nagpirin eh. Kapag nagpirin that Jesus, kung hindi makita yung kasi nag-design, let's make the habit na, hindi mo sa parang Sunday, hindi yung Netflix, hindi kayo kakayanin yung Netflix, o yung mga young nets, pag yun na with the word of Christ. So I would like to pray for you. Panginoon, nakikita niyo po ang iyong mga anak. Sa ganang amin, we could not be apart from you. Hindi lang kayang magandang pagnanasa na makakawag yung salita. But Lord, kami po'y sumasang-ayon lang ngayon. Sabi mo kay Peter, if I do not feet, you have no part with me. Lord, gusto namin, meron kami part with you. And today, bawat ang side, bigyan niyo sila ng desire, Lord, nag-aaral ka. Akakit makanood sa salita. The phones, and yung nila mga iPad, computer, Panginoon, through the Bible apps. Lord, gawin namin ito bagong habit na namin. Bagong sistema ng aming pamumuhay. At sa ikan dito, Panginoon, magkakaroon din po kami ka-fellowship, kaibigan, na siyang gagamitin mo para kami rin po ito. At maging kabalikat namin sa mga panahon kami tinatamaan ng problema. At makasama namin nanalangin, kasama namin nagko-commune yung Panginoon. Isinagawa ang banal na sa tasena. But thank you so much. So much. You want the best for us. At ano man mga kabigatan ng aming mga kapatid oras po ito. Since kami po nagpapahugas ng tubig yung salita, Panginoon, man mga problema ka ng kinakaharap. Salamat po, binigyan niyo po yung solusyon. But once again, dalangin po namin mga kinatatakutan at kailangan ng aming mga kapwa Pilipino. Ito po parating na bagyong Pepito. But in the name of Jesus, mas malaki po kayo bilang aming Ama, bilang aming Diyos, kumpara sa tinunaw muna bagyong ito. Huwag mong hayaan, O Diyos, na anumang takab bumalot sa puso ng bawat isa po, especially na aming mga kapatid dito sa church at sa iba pa mga nabos namin online. Maraming salamat po. Iyakin namin ang iyong nananaga ng pag-ibig at nananaga ng biyaya. At kami pinalakad sa kapatlakan kanan at kalakan. Ito aming panalangin sa tamis pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat tayo sa atin. Amen, amen. Stay blessed, church. See you today. Yeah. Sige po, makakaupo na po tayo.
Hi, hi, hi. Sorry, wala nang online ka nakakapagbiro na ulit ako. Thank you po, Pastor Laverne, for a wonderful message. And thank you din po, mga kapatid, dahil sa kabila ng may masamang panahon, nandito po kayo. Meron po akong announcement. Ang ating pong CR ay lagi nang nakalock. So, ang ginawa po ng ating ni Rene, yung ating katiwala, nagbigay na po siya ng susi para kung iwan yung CR. So, yung aking nagawa po doon, dami po ng CR to building. Tapos na GC, lagay po ako ng ball para sa party. So, ang pinagpilian po ay first week or second Sunday ng December. So, siguro sa susunod na na Sunday, i-announce sa party. Amen? Parang malulungkot po tayo. Pero pag narinig niyo ang boss Lunes mamaya, wow. Wow, thank you, bro. Naku, bakit ko ba sinabi agad? Sa bagay, sinabi mo na pala. Hindi, secret yun. Sige po, yun lang po. Mag-pray na po tayo sa ating offering. Father God, we thank you, Lord, for this another opportunity to give. Kung ano nga po, Panginoon, yung ibinigay mo, Panginoon, sa amin, Ama, dahil kami nga po ay pinagpala mo na. Lord, thank you. Dahil kami po ay makakapagbigay ng aming tithes and offering, O God. Thank you, Lord, for your goodness and for your faithfulness, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming mga pinagkakakitaan. Salamat din, Panginoon, dahil kami po ay nananatiling safe, Father God, sa kabila ng ginagawa na pananaliksik